day mga besh, magandang araw, magandang buhay. Ginising ang besh nyo ng deliver. Maaga kasi siyang dumarating. Kami daw kasi yung unang pinupuntahan niya. At ang besh nyo, nagmadali naman. Parang hindi. Bago ko nga pala, isa na sang lahat, tingnan ko muna ang resibo kung parehas pa rin ba, gaya ng dati. Kung may pagbabago bang naganap o stay put pa rin. Parang ikaw, sa araw na to, hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, at tatlo ang dumating na deliver. Hindi lang halata kasi maraming wala. Not available, maraming kulang. Parang ako, di bale, babawi na lang ibang araw. Susunod na booking, susunod na order, susunod na pagkakataon. Pag-iisipan muna. Sinasabay ko na nga rin pala ang pag-aayos ng paninda sa pag-aayos ng mga bagong deliver. Para malaman ko anong meron pa. Para sa susunod na order, alam na. Eto na nga ang beshi nyo, hindi alam kung saan ang tamang lagay. Kung saan nilalagay, para matapos na. Maubos na. Ang mahalaga, matapos ko ito. Maubos ba? Kasi wala naman siyang ibang paglalagyan. Wala ibang pwesto. Mahirap na kung itatago ko lang. Iba ang makikinabang. Kaya kailangan maisa lang sang na maayos lahat. Parang naka-display, walang itatago, lahat makikita hanggang sa kasulok-sulukan. Ano daw? Kaya yan ang beshi nyo, hila dito, hila doon, hila hanggang madala kung saan ba dadalhin. Kung saan ba nararapat at tamang kalalagyan. Yung mga magagaan, binubuhat ko na lang. Ang hilahin. Eto na nga, dahil yan na, okay na, naialis ko na lahat, naalala ko hindi pa pala ako makain. Ngayon ko pala umpisa ang nakagawian ko. Dahil na-recharge na ang beshi nyo, ang nakasanayan ko, pero eto, may bago. May dumating, cute, maliit, di gaya ng nakasanayan na malaki, maraming mailalaman. Mahirap talaga mag-move on. Naaalala mo pa rin ang nakaraan. Kasi nakasanayan mo na. Mahirap nang bumitaw. Na ikukumpara mo pa minsan. Pero kailangan natin mag-move on para sa ating kinabukasan. Kasi hindi naman habang buhay nandiyan siya. Kailangan natin ipagpatuloy ang ating buhay na hindi na siya kasama. Na walang ref na malaki. Ano daw? Kasi konti lang may lalagay mo, hindi marami, hindi bongga. Iilan lang, hindi sapat sa mga bumibili. Kaya maya-maya ka maglalagay. Parang babantayan mo rin tulad ng mga bumibili. Kasi pag naubos na ang laman, maglalagay ka. Pero kailangan pang hintayin kung kailan lumamig at kung kailan lang pwedeng ibenta. Tulad pag malaki, lahat kaya mo ilagay. Marami at bongga. At hindi ka na mag-iisip kung kailan ka maglalagay ulit dahil pwede namang kinabukasan na. At di ka mag-aalala kung may mabibili ba ang mga bumibili ng malamig at may pupwesto. O siguro sadyang nasanay na ako sa malaki kasi only ang dami ang mailalagay. Ang mapupwestuhan, hindi katulad sa maliit, limited lang. Minsan nagsisikipan pa. Minsan nag-iisip na lang ako na makabili nga ng malaking ref pero wala pala akong pambili. Hanggang pangarap na lang. Pero sana magkatotoo. Ito nga, nagkatotoo. Napalitan ang luma naming ref. Malay mo, nating tuldukan lang pwede namang mangyari. Darating din tayo dyan. Ang mahalaga, ang sa ngayon. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa. Darating din ang panahon na para sa atin. Kaya maghintay lang, darating din siya. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Ano daw? Yan, para na silang twinning. Parehong maliit. Pero okay lang, laban lang. Makakaraos din tayo. Malalagpasan din natin lahat ng pagsubok. Darating din ang panahon, lalaki rin sila. Ano daw? Ito, pinupuno ko ng laman ng ref para pagsapit ng hapon, malamig na sila lahat. Mga bumibili, may makukuha na silang malamig. Kasi yung iba, may malamig pa ba kayo? Niloloko na lang sila. Sabi ko, 24 oras yan. San ka pa?